Dahil nga sa sobra daw na matalas, matapang, mapangahas, lahat na parody. May mga nagpayo, kay Vice, sana daw mas maging ready siya sa kung ano man yung consequence. Baka daw hindi na makalabas ng aranet, baka literal na pinakain sa kanya yung mikropono. Mga Marites, it's Monday. Kompleto ang Fab 4, alam nyo na. Pwede naman malate, di ba? Malate ba? Kasi kaya marami na naiinip sa atin. Siyempre, maraming balita na nagdaan nitong karang linggo. Di ba? Kaya, siyempre, bago ang chikahan at intrigahan, good morning, good afternoon, good evening, good morning. This is your Dean Junardo. At ako po ang inyong unbearable Professor Ambet Navus. Ang inyong PhD, Rose Garcia. Ganon ang inyong Mega Marites lecturer, Mr. Fu. And welcome to Marites University! Happy Monday! Bonggang Monday! Di ba, at least walang ulan na. Bonggang Monday dahil... Umuulan din. Konti. Hindi, tsaka na, alam mo naman, konting ulan lang, pa-traffic na agad. Yeah. Biglang buwaba. Magkakasunod lang tayo palang dumating. Correct. Oo. Ako pa rin ang number one. Charot. Di, Hindi number one na dumating. 10 seconds lang. Oo. Magkasunod lang kami. Kasi dito ko na kanina, alas 5 pa lang madaling araw. Ay! Pero na-traffic pa rin ako kahit doon ako galing sa kabilang building. Charot. Dahil dyan nagpapasalamat po kami sa ating mga kabarites sa patuloy na tumatangkilik sa Marites University. Kung bago pa lamang po kayo sa MU Entertainment Channel, don't forget to like, share, and subscribe para hindi nyo ma-miss yung ating weekly episodes at syempre yung iba pa natin mga showbiz-related content. Oh, yan na, nagpapasalamat tayo ha. Oo, Kaya wag bakit? silang Hindi daw ba tayo nagka-thank you? Sobrang silang nagsasabi. Ang tagal-tagal, ano ba? Masyadong demanding. Mainitin ang ulo. Oo, ngayon na ulo. Patience is a virtue. May mga namamlansya, diba? may mga naguhugas ng plato. Ito, dahil marami na naghihintay, mga Marites, ito po sa linggong Chismis! Ito, latest, Atasha Mulak at anak ni Ramon Ang magjowa na ba? Ay, grabe naman ang Marites bilis. mo, Mr. Fu. Unang binalita yan dito ni Rosa nung mga nakaraan 3 weeks ago ha. Hindi niya binalita. Siya ba Ablinay dahil itong binalita. Actually, iniisip ko nga yan. Di ba? Blind item. Blind item. Ipawin na natin. Total na. Malaya Okay. na. Actually, Lobas na hindi, actually, iniisip ko nga. Sabi ko pa 3 weeks ago pa ha. Iko-quote ko nga na binalita ni Rose. Na-realize ko, hindi blind item yun. Oh, sorry. Alam Pero sinabi mo na. So, Okay lang. eto na nga. Meron kasing photo na lumabas na family dinner ng mga mulak. At least. Wait lang. Go. Napuprove na yung blind item. Totoo. Diba? Ayan na nga. Meron ng resibo ngayon. Correct. Kasi may family dinner ang mga mulak, sabi dun sa post. Tapos, nandoon si Atasha. Siyempre, dahil mulak siya. Pero ayun, meron nakaano sa likod. Ayan si Jacob. Oo. sa likod. So, syempre, tanong ng mga tao, magnyowa na ba? Ano na ba to? Soft launch na ba ito? Tapos, meron din ako nasagap na chismis or chika na medyo reliable din na nakakasama itong si Jacob at si Atasha. May mga ibang pagkakataon daw na parang ang sabi kasi nitong nakausap ko, may yate si Aga. May yate naman din siyempre, malamang. Pero kapag nagyayate daw ang mga mulak, nandun daw si Jacob. Tapos tinanong ko pa nga, sabi ko, gano'ng katagal na? Ang sabi niya, medyo matagal na daw, parang feeling nga daw niya last year pa. Yes. So, tapos nung lumabas na yung photo na yan, so baka unti-unti nang ipinapakilala. Plus, nagsalita din si Mr. Ramon Ang. Na? Pero itinanggi, di ba? Siya, narinig ko yung interview, siya mismo nagsasabi Sabi niya yun friends lang. Hindi, friends lang sinabi niyo. Pero ibig natin sabihin, nagsalita na siya na nakikita. Na maganda si Atasha, mabait, ganyan-ganyan. Yung, kaya nakakaloka din, di ba? Pero ba't sinabi niya friends lang? Baka. Friends ba ang term? Sinabi ba? Parang, di ba? Hindi ko Ang natatanda ko, nagbigay siya ng magandang words for Atasha. Pero ang nasagap ko rin naman dyan, may mga common friends sila na mga kapwa nila naging mga estudyante sa London, di ba, nag-aral, na parang yun ang nagsimulang nag-introduce. At yung nakausap ko din, sinabi niya na parang kinarir naman daw talaga ni Jacob si Atasha. May tsura naman si Jacob. At saka kinarir naman daw talaga ng ligaw, ganyan. Sinabi ko
may itsura naman si Jacob. Bakit ba? John! Masyado kong ano. But anyways, Alam mo, ganyan din reaction mo dati kay Vincent ko, ha? Ay, Yung sa Vincent. Pure Gold, ha? Pero nakita mo, pogi naman. ano? Macho Ayaw naman. mo? Ba't ko gusto niya? But anyway, masaya naman tayo dahil mga batang nag-iibigan. Yes. Diba? Parang bagay naman sa kanila. Considering their status. Correct. O, hindi naman Hindi na sila lugi. Oo. Hindi na sila lugi. Tsaka hindi mako-question kasi hindi. Negosyo Hindi, ba? aminin. Hindi. Aminin mo Aminin naman natin kapag merong isang halimbawa hindi ganong ka-well-off, tapos nai-inlove sa isang mayaman na lalaki. Halimbawa, pagbalagay natin lalaki, tapos yung babae medyo Blind hindi item yan, ha? Blind item yan. Di ba Ay, kilala ko yan. may na-judge kagad na parang Yes. dahil lang sa yaman. Oo. Pero sa pagitan nga nila, halimbawa sa banggit ng kakilala ko na may yate yung mga mulak, may yate naman din yung mga may ang. napunda. Pero sumasama si Jacob doon sa pagyayate ni Aga at ng mga anak. Yeah. Tsaka yung educational attainment naman talaga nila Yun na yan. mga ano. Okay naman, di ba? And another thing, alam naman din natin na sila Atasha at saka si Andres. Pinalaki naman ng Maayos. Shailene at Aga ng talaga namang Oo. well-pampered. In a way, Oo. talagang iningatan nila. Oo. Pero disiplinado. Oh, yung magagandang values na nakikita doon naman pa lang, natin. huwag na nating tingnan yung wealth. Social Yes. status. Doon pa lang sa kung paano Ay, ikaw ang pinalaki yung nagsabi ng dalawa. hindi lugi. Tindahan ba? At Ano ba? totoo din naman, hindi na lugi. Hindi, tsaka hindi ito. Well, alam naman natin kasi Sino bang hindi lugi? Si Atasha o si Pareho sila. Jacob? pareho silang Okay. Pero alam sapat naman natin, lang. napakayamang talaga ng mga ang. Oo. Pero marami naman daw Jollibee si Aga. Pero ano, ang nakakaloka lang kasi ngayon, may mga sa mga ibang punto naman, mga ibang opinion o mga ibang, alam mo naman, mga bashers, sinasabi rin na, ano ba to? Preparasyon ba ito ni Sir Ramon Ang para sa pagpasok sa politika? Ganyan-ganyan. Oo, okay naman yun. Hindi, may Hindi mga kailangan. ganong May chika mga eh. May mga ganong kumakalat ano, na dahil ang lalo pat di ba nung nakaraan lang na balita sa Manila na siya nang sasagot doon sa pagpapaayos ng mga sa Metro bahay, Manila. mga ganon-ganon. Pero ever since Papasok tumutu- pa ba si Ramon Ang sa... Hindi siguro. Siyempre, Pero alam mo ever since naman ganun si Sir Oo. Ramon Ang, di ba lagi tumutulong? Si SRA. Oh, Nakabait siya, di ba? Hindi, pero kasi Atasha na natatandaan ko, syempre anak siya ni Aga at ni Charlene at talagang showbiz. Kanino pa ba siya gano'n? Hindi, showbiz. Kaya alam naman, syempre, naituro sa kanila kung paano sila Tama. dapat makitungo sa mga taga-showbiz. Yes. Na in fairness, ginagawa ni Atasha, si Andres hindi ko pa na-meet, si Atasha, natatanda ako, nagbulaga ako noon, lumapit pa siya sa akin. Mabait. Actually, speaking of Bulaga, bumalik na siya ha, last Saturday, nandun siya. Lumapit pa siya sa akin para sabihin, hello po, ako po si Atasha. So of course, I know you, sabi ko gano'n. Ang layo-layo, pwede naman niya akong hindi pansinin. Correct. Oo. Mga Kasi baby maganda natin nga yan. ang pagpapalaki. Kaya nga Yeah. maganda kasi pagpapalaki. Lalo na ni Shirley na talagang Hands-on. So, congratulations mga bebe. Bongga. Alam mo na. Kayo, di kayo. Abangan Maganda natin, silang more ano, balita pa. May update pa tayo dyan. Yung dalawang yan, kung gagawa ka ng romance pocketbook, maganda silang Panimula. bida. Aminin. Anong yung title? anak ng CEO, tapos diba? ganite. Ay! Anong title? Yate. Grabe naman. Pang MMK naman yung ano mo. Dayat. Dayat! Tigilan Ay, di ano na lang, Kaya hindi natin sila. lugi. Oh, hindi Oh, na naririnig. grabe, hindi lugi. Mas maganda yun, di lugi. Hindi na yate, di ba? Hindi lugi. Hindi lugi sa pagmamahal. Nauuso yung mga ganong Di ba? kombinasyon na ano. Ito. Pasok negosyo. Pasok negosyo! Ito. Ito mga marites. Ito. Lobby po nasa American movie ng Batman. Badman talaga. Ayan, di ba? Yung siya nasa top billing siya. Matagal niya nang ginawa yan eh. Na alam ko pa kung papalabas ito Ay, sa oo sinihan. Top billing siya. Alala ko. Kasama niya. Inilabas yung anong yan. Kaya ngayon na nga yun, di ba? What else is new? Siyempre, para lang merong ganyan talaga. At least, di ba? Oo. May mga may credentials naman kahit papaano. Oo naman. Papalabas ba dito sa Hindi nga, Philippines? hindi or pa nasagot ng what? manager. Yung si Fred,
sa LBD. Hindi ako sasagot. Pero at least yung si niya Sean Scott, medyo may pangalan yun. Oo, yun. Meron ding ano yan. Kaya, totoo pala yun, di drawing. Meron siyang American film na ginawa. Abangan lang natin kung papalabas dito sa ating local cinema. Dahil siyempre, marami namang outlet ang mga American movies, di ba? Hindi natin alam. Yun lang. Baka naman. Congratulations, Lobby. Congratulations, Wow. Lobby. Diba? At parang kakaselebrate nila ng anniversary. O yata o na Parang nakita ko binati nila. Monty, di ba? Monty Blanco? Yes. Hindi pa rungaw. Okay, hindi. Ay! Kilala ka si Oo, yan. Kilala ko. Biglang naalala ko. Si Direk Monty yun. Direk Monty. Ito na mga Get well, Direk Monty. Regine Velasquez, ang mistulang guest sa sariling concert. Prope Marites mga ito. Hindi naman sa parang ang nangyari lang kasi na sabi ng mga netizens kasi tonight po yun nung Friday at saka nung Saturday yung kanilang Super Divas concert na kasama niya si Vice Ganda na naging controversial nga dahil sa kanyang mga kung anik-anik na mga katapangan at pagiging matala sa mga issue at mga personalidad, politika man, negosyo, etc. Tapos si Regine, parang sinabi tuloy na parang, pinabayaan na lang niyang mag-shine itong si Vice. Tapos ginawa niya yung usual niyang ginagawa. Although yung sa 2 nights na yon, nung first night daw, medyo garalgal yung talagang boses ni Regine. Tapos medyo, hindi siya yung sa best element niya. Pero nung second night, na inabot ng 4 hours yung show, talagang bongga. Yeah. Kasi nga nagkaroon ng mga problema. Mamaya ikukwento natin kasi ikukumpara natin kasi 3 malalaking event yung nangyari nung weekend, Friday, Saturday, Sunday, yung concert na 2 nights ng Super Divas, tapos yung Acer Day 2025 naman nakasama sina Sarah Jet, SB19 and yung PBB Collab. So sinasabi ng mga ni Regine, medyo na-disappoint sila kasi parang walang bago na daw pinakita si Regine. Yung ginawa niya daw dati na lilipad-lipad, kasi may eksena ng lipad-lipad din siya. Parang napanood na rin nila daw yun dati. Tapos hindi na nga daw niya magawa yung mga ginagawa. 2025 version naman yun. Yung mga ginagawa niya daw. Kasi kwenta na daw para lumipad. Parang gano'n. Pero kinaya pa rin. Tapos pinabayaan na rin ni Regine daw na parang gamitin niya yung sarili niya, pati asawa niya na lait-laitin din doon bilang bahagi ng show. Lalo yung asawa niya. Diba? Malalait talaga yun. Yun na. So sinasabi lang nila parang dekorasyon na lang ba ang Regine? Lalo pat ang mahal-mahal ng ticket. Yun lang. Uy, may mga binigyan ng nung yung friend, binigyan niya mga entertainment editors yata. Nakalagay sa ticket daw, lower box, pero pagdating mo sa sa Araneta, sa upper box sila pinaupo. Ay, lower box tapos na kinupunta ang upper box. Oo, doon sila may umangal sa akin kanina. Araneta 2 nights. May mga nakausap ako. Mahal yung ticket na Kaya mamaya pag-usapan natin kasi 3 shows na magaganda nga. Okay. Okay, ito mga Marites, ito. Chris Aquino, health update. Mag-isolate ng 6 months, PhD Marites Moyam. Ba't hindi tayo nag-recess? Hindi ba after palit? Pinagpalit yan. Pinagpalit pala. Dito nabasa ko kay Chris, nag-post muli si Chris tungkol sa kanyang health update. Wala na pala si Chris or saan ba sa punta? I guess wala na nga. Sa Tarlac na siya ulit titira, mag-i-stay ang tinatawag nilang Alto. Tama ba? Sa Tarlac compound ng mga Kawangko. Kinuwento ni Chris na parang palagi na dadagdagan yung instead na mabawasan yung numbers ng mga infection, immunity, autoimmune disease or kung ano man tawag doon, nadadagdagan pa. Kaya parang sabi niya nga, siguro baka mamaya hindi niyo na ako ipag-pray kasi instead na mabawasan, nadadagdagan pa. Pero syempre, still, yan po ang kailangan na ni Chris talaga is more on prayer. Lalo't sinabi niya na baka daw tomorrow hindi niya na makita. Oo, alam mo medyo naano ko doon, yung sinabi niya na yung feeling mo nga naman na matutulog ka. Siyempre, di ba? Minsan, isipin mo, may tomorrow pa ba sa akin? Kaya sabi nga, di ba, every day. Every gising is a blessing. So, si Bimbi pala, kaya pala matagal na rin na nandun. Alam ko dati sa Tarlac siya nakatira, si Bimbi.
Kasi parang natotrauma din yung bata Siyempre siguro na naman, makikita nakikita mo niya yung mami niya. araw-araw, di ba? Siyempre nakikita lang natin yung Oo. sinisure ni Chris. But we don't get to see yung daily Automatic or dun sa kapag bata kapag yun. umatake or what, yung mga isinasaksak sa kanya, yung mga dextrose o kung ano pa man. So, syempre, like siguro si Bimbi, nagkakaroon siya ng Siyempre. trauma, Oo. kaya sabi Or niya parang- anxiety. Oo, sabi niya, Ma'am, you get well, get well soon. Parang you get Si well, Bimbi ba Ma'am. yun o si Joshua? Sorry po, si Joshua. Si Joshua. Si Bimbi naman ang talagang Nakatutok sa kanya. Oo, tumututok. Ang laking blessing din naman kay Chris tong mga anak niya. Dahil si Chris naman, aminin natin, maybe pagdating sa love life, luka-luka ang lola mo. Pero pagdating naman sa pagiging ina, ako naman Walang question, yeah. believe naman Saludo din ako tayo kay dyan. Chris. Then parang merong itatry sa kanya ulit ngayon na I think sobrang high dosage na nitong gagamitin na to. Baka hindi niya Parang makayanan. 6 months siya na kailangan niya magkaroon ng preventive isolation. Yun ang So, naman uli. that's the Tarlac reason siya. why siguro doon muna siya magstay Tarlac. sa Lucita. Tarlac compound. Kasi dati, doon siya sa resort or Yeah. beach Ng isang kaibigan. beachfront resort ng Yeah. isang kaibigan ni, alam ko kaibigan to ni the late President Noynoy na pinagamit sa kanya. And very grateful naman doon si Chris. Oo, lalo pa sinabi niya nakakalanghap siya ng sariwang hangin, malapit sa ano. Yes. But tama ka, yung Tarlac, doon daw talaga doon yung mga relatives na Oo. pwedeng tumingin So, sa siguro kanya. ngayon, yun naman yung mga Sino yun, makakasama diba? niya. Oo. Yan. Alam mo, grabe na din yung journey ni Chris sa kanyang health. Tagal na yan, di Hindi ba? lang parang sobra Tagal na yung na, di ba? niya, sakripisyo niya. Tagal na rin, talagang- no? Oo. Eh, sana talaga dumating yung time na, uy, ang galing nun. It's really a miracle na wala namang imposible kay Lord. Na one day, ay, okay na. So, pagpatuloy po natin ang pagdarasal isasama lagi naman. Kaya lang, yun na nga. Hello mga Kamarites! Bago po tayo bumalik sa Marites University, kung gusto niyo po laging makatanggap ng latest chismis, Pati na rin ng mga nakakaintrigang blind items at insider scoop tungkol sa lahat ng showbiz-related happenings. Huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe sa MU Entertainment YouTube channel. Marami man ang ating mga Marites subscribers, mas marami pa po ang hindi nakasubscribe. Kaya naman, Subscribe na mga Kamarites! Sado po, ibalita naman natin to nangyari last weekend. Acer 2025 Day, PBB Big Collab, FanCon, at mga world-class shows, Prob. Yeah, sobrang sobrang pinag-usapan nung weekend. Bukod syempre doon sa pag-uusapan natin mamaya na 2-night concert kasi sa ticket price pa lang kasi magkaiba na malayo. Yung kay na Vice kasi pumapalo ng mga almost 15,000 yung pinakamalapit na VIP. VIP. Tapos pinakamababa yata nila ng mga nasa 7,000, 5,000. Oh, ang mahal, oh. Yes, sobrang mahal. Samantalang itong sa Di sa siguro, Acer you mean 2025 yung Acer Day, ginawa. Yung general patronage. Baka. General patronage. Oh, ayun nga sinasabi General nila na admission. namigay nga daw ng Admission. ticket. Hindi, iba yun. Upper box yun. Upper box, lower box ang sinabi. Lower Tas box, upper box, then yung general General admission. admission. Baka mga ilang thousand din. Oh, anyway, itong sa Acer kasi, nandiyan dyan yung SB19, si Sarah Geronimo, Ang bongga niya. tapos Nagsayaw sila sina dyan. Shuvi, yung mga ilang members ng PBB Collab Housemates. Yeah. Tapos ang And then, nag-host dyan si Robbie Domingo at saka si Sneer na pinagkaguluhan din. Tapos ang saya-saya dyan kasi ito nga, nandiyan na ba yung si Shu, mamaya pa pala yun. Nandiyan dyan din yung G22 na naikumpara sa Bini kasi ang gagaling din at magaganda. Plus nandiyan dyan ang Yun yung Itchy tatlo, Worms. diba? Oo, yung girl. Ano ba yan? Nag-guess ba natin yan dito? Parang naalala ko. Parang nga eh. Oo, Diba? oo. Ay, sabi ko na nga ba eh. Di ba Nag-guess naging guess natin yan? Oo. Oo, yes. Ang Oo, galing. yan, kasi sinong manager ABS-CBN yan. Oo, ang Ah, galing nung performance nila. Pinurin-puri Star din sila Music, dyan. if I'm not mistaken. Pero syempre, ang pinagkaguluhan cornerstone bukod daw. kina Clarice, itong SB19 at saka and Sarah Sarah Heron. kasi talagang Ang galing ba? naman nila, grabe. Oo, Sarah, sobra. Alam mo, sana magkaroon sila ng concert na sila lang. Sila lang. SB19 and Sarah. Nako, oh. Kasi nagmamatch nga yung energy, yung galuhusay sa sayaw, sa ano. Plus syempre yung mga yung mga PBB emote dyan. And dyan nga lumagari si Clarice. Mamaya pa ba yun o sinama-sama na? Sama mo na yung si Nalilito ako. Si Clarice. ba? Wala rito Sa pinakahuli, ayan no, Clarice de Guzman na Isama mo na concert. kaya.
Lagari Queen kasi Lagari same Queen. na naglagari siya. Sama mo na naging dyan. special guest din siya doon sa concert ni Vice Ganda. Kaya daw umabot ng 4 hours kasi may ibang guest na late dumating. Kaya parang in-extend ni Vice yung pagmomonolog niya ng kung ano-ano. Yung bang duet ni Clarice at saka ni Estelle, saan yun? Sa Sa Acer. Sir. Oo, Okay. sa Acer 2025 na medyo yung range ng mga tickets kasi may mga products na involved yung mga laptop, Acer, mga of course. mga ganon. Tapos samantalang yung sa Call Love naman na ginanap kagabi na pinagkaguluhan din, grabe din ng mga tilian ng mga fans. Medyo yung ticket price doon mga nasa 4,000, 5,000 lang. Yung collab. Yung Call Love. Pero sobrang punong-puno daw pati nga sa labas kasi parang naglagay na rin yata doon sa may mga gilid, yung may mga Starbucks doon na parang may mga monitor na kasi hindi na maka-accommodate. Kaya kita mo, nangibabaw doon sina Will, of course si Shuvi, si Clarice din, na parang may plano pang gawa ng project yung Pamilya de Guzman kasi na-feature sila dun na parang gagawa yata ng project collab din sa GMA at saka ng ABS. So yun ang mga kwento. Yung mga ibang sidelights, syempre hindi siya makarelate kasi Nararamdaman nakita yung mo tahimik ako. yung sayaw ni River tsaka ni AZ. Pinagkaguluhan. Sabi ko isama yung yung sa stage na video, sana diba? nga kasi binakita yung video na naghubad sila ng mga naguhubad sila Saka ng yung mga mga lalaki, costume. di ba, Nagtapis. Hindi, parang Tapos di ba, biglang- Magic Mike, di ba? Oo, di ba? Talaga yung mga boys? Yes. Ano rin naman, yung Alam mo, parang yung... Parang ano sa pagluluto? Ano ba tawag doon? Apron. Chopper? Chopper yung nasa isip ko. Apron Boys. Chopper. Oh, and speaking of PBB collab, eto. Oo. Will ka or Daspi, mga fans nagpalakasan ng tili. PhD, Yes. marites mo naman yan. Yes, actually, hindi ko naman napanood na buo dahil wala nga ako dyan. Nakikita ko lang yung Ayun, mga... Mga feed. Of course, sa TikTok, sa Twitter. Pero mahaba naman yung mga clip halos buo. Siyempre, Si di ba, River yata, parang alam. in Will real life Ay, Will ngayon, ba? since PBB, ang Dasby ang sinasabing parang may Siyempre, katotohanan. Wala naman pag-amin pa. Kaso, ang napansin naman nila, parang si Dustin daw ay hindi, kasi alam mo yung love team talaga, kailangan may isa talaga nagdadala, pero kailangan marunong kayong sumakay, mag-compliment, marunong kang kapag tumingin sa'yo tong partner mo, alam mo kung paano papakilig. May ganun merong love team talaga o partner na yung isa lang talaga push na push. Pero yung isa parang hindi niya kayang sumabay. Ganon. So yan daw yung Dasby. Ang Dasby, parang si Dustin, parang medyo nakulang, parang kulang dun sa ganon. Unlike si Will, on Grabe point ba? agad. Kilig? Ito, for example, Yes, si Will. sorry yes, po, si dahil Will. di ko napanood yung talagang actual. Napanood ko, nakmanta sila. Saan yung tatlo? Silang Silang tatlo. Yung sa PBB Oo, collab. collab. Okay. So, tatlo sila, syempre. So, si Sama niyo naman si Bianca Mr. ang nasa Fu. gitna. Titingin siya dito. Ayun na, huling-huli. Napanood ko naman yung eksena na yun. Titingin Ibang si Bianca tumingin. kay Dustin. Oo. Pero si Dustin, hindi nakatingin, hindi nakafocus kay Bianca. So parang, nasayang yung moment. At saka samantalang sige. tong si Bianca, nung pagtingin pa lang niya kay Will, Emote na. Si Will, ganun. So, kaya sobrang Marunong kilig. mag-ano. Plus nabababad sila doon kasi yung Ayun tingin niya nga. kay Dustin para sandali lang tapos babalik siya uli kay So, Siguro, masanay siyempre, bata si Will, nagsimula, di ba? Sanay na sa maki- stage. yes, oo. Giganit Dasby na pa, di ba? On and off. pero kailangan, matutunan ni Dustin yon. Oo. Lalo na nga, di ba parang Turuan- ngayon, sila tuturuan yung niya, Miss sinasabing Rosel. real thing. Diba? Samantalang si Bianca at si Will, Sama niya sila naman yung si Mr. Fu. past tense kung titingnan. Pero not sure. Ala ko We'll natapos never na itong know. PBB na na to. Alam mo, Buhay pa pala. para kasi Clarice, nanawagan siya. Sabi, ano ba kayo? oo. Isali nyo naman ako. Kaya sabi niya, bigla niyang tinawag yung jowa niya. Oo, nandun sa crowd. Pero nakakatawa doon sa binabalita mo, Rose, is ang ending, nag-holding hands si Dustin At saka si Will. Sino nag-holding hands? Pakita niyo yung picture na yun, nakakaloka. Ayan. Pero maganda yung formula na nangyayari na to, na parang may triangle. Yes. Yun. May triangle, tapos si Dustin, tsaka itong... Ayan. At least nga, parang nag-joke sila. Sila sa Pero bandang huli. Maganda yung parang may triangle between the three. Three. O, sa Oo. kanilang Dustin ba with a T?
Ha? Yeah, Dustin. Yan yung best friend. Yung. Best friend yan ni David Licauco. Talaga ba? So may connect talaga, ganon. Oh. But anyway, sila talaga yung tinitilian at Matatalo ko sa mga connect in terms the of dots na mga love team sa ngayon. Sige, Inaabangan. eto pa. Oh, yan. Chef Naku, ay, CR kaya muna ako. Sube Entrata, binakuran nga ba si Stel? Entrata. Oo. Binakuran nga ba si Stel? Naganap naman yan doon sa Acer 2025. Kasi sa sobrang kakiligan nito ni Shuvi, dahil hindi siya pinanood nung kanyang jowa si Anthony Constantino ba yun? Doon siya sa second night, doon sa Araneta nanood. Pero dito sa Acer event, grabe talaga si Shuvi, makikita mo. Although pinagkakaguluhan din, sobra din ang lakas ng mga palakpakan sa kanya. Kikita ko rin yung mga feed. Ibang klase yung Shuvi. Tapos nung nagkakanta, kasama na nila sa stage itong SB19. Naku, hindi niya na binitawan si Stel. Nung pag-angat ng ganyan, hinawakan ka agad niya. Ayun, no? Lapit siya. Ebidensya. Chucho. At nakipag-holding hands naman, in all fairness naman kay Stel Bebe, in-holding hands naman siya ni Stel. Kaya Bebe? marami, baby natin si Pakilagyan Stel. nga ng caption habang si Esnir nakatingin naman dun sa... Oo nga, alam mo na. Diba? Saan ba nakatingin? Tingnan mo kung saan nakatingin si Sneer. Doon sa... Ay, hindi Chicolia. Ako nakatingin, para sa akin, titignan niya yung pagkaka-holding hands Ako nila. hindi, di ba? Ako iba. Pag ikaw, saan ka titingin? Doon sa bukol ni Stel. O, di ba? Halata naman eh, oh. Hey, putol-putol daw ang audio natin. Uy, ano ba? Hindi tuloy na narinig yung bukol ni Stel. Okay, nawawala yung ating ano eh. Oh. Mr. Fu, sumali ka naman. Ito na nga na, may nag-comment na nga, Mr. Fu left the group. Wala talaga. Sorry talaga. Hindi ko talaga alam yung PBB. diba? Alam ko sikat sila pero wala talaga ako. Dapat kiligin ka sa kanila. Nakakabata. Sobra. Bata pa naman ako. Galit, Chari. audio Kuya daw. lang. Turing kay Piolo Pascual. Mr. Fu. Ayusin nyo at nawawala daw ang audio Yung natin, audio, ha? maganda. Kino-question na item na nila, to. ano po bang internet provider, sabi ni Go Bayong Marketing, ang gamit nyo dyan ngayon para Computer? maiwasan namin. Mabagal daw yung computer Oo, kala- daw po. Pero okay tayo. Wala, pati yung pagbabayad daw ng internet, di daw natin ginagawa. 1.3 na tayo. Thank you sa ating 1.3 live viewers. Pero game tayo. Yes, so tuloy lang tayo. Tuloy lang daw. Oo, Okay. tuloy lang. Eto na. Ayusin ito, walang naiintindihan sa mga chika, ha? Oo nga, baka hindi naintindihan. Hindi. Sayang. Alam naman natin, alam ba talaga natin na Ano? binibigyan ng kulay ang pagiging close ni na Kyle Echari at ni Papa P o Piolo Pascual. Like who? Like them. Binibigyan ng kulay kasi lagi sila nakikita together, lagi sila may bonding. Syempre, unang sagot naman ng mga tao dyan, lagi sila na magkatrabaho. May pelikula sila. Tapos, nagkaserye din sila, di ba? Tapos, pareho sila ng interest, gym, motor, etc. So, hindi naman talaga katakataka na magkita sila together. Pero syempre, marami pa rin binibigyan ng mali siyang kanilang closeness. So, sumagot itong si Kyle at ang sabi niya Sa ano Stele. natin doon sa press con nung 100 na awit, 100 na Awit. social na Para naman kay ako. Stella. 100 na awit. Parang walang koreala lang, no? Oo, 100 awit para kay Stella, kung saan kasama nga dun si Bella Padilla, si Kyle, JC saka si Santos. JC Santos. Di mo alam Sabi si JC niya, Santos, ha? I've been asked so many times, ang akin lang naman, I know who I am. Kapatid ko yang si Piolo. He's like a brother to me. Correct. He's been a mentor to me for the past 2 years. Tsaka daw nung dati na nagkaroon siya ng, di ba na wala yung isa niyang kapatid. Ay, yung sister niya. Yeah. Parang naging malaki yung naging, paano ba? Yung pagtanong sa kanya o pag-aruga sa kanya siguro ni Piolo bilang kaibigan, correct, malaking naitulong nung nangungulila siya doon sa sister. Ngayon alam nyo na. Ngayon alam nyo na. Alam ko nga. Tanggalin mo na yung malis, ha? Tama ako! Wala naman na kasi
sinasabi. Ni-report ko lang. Hindi, mga kaibigan wala natin, na. mga baby natin yan. Alam nyo So, na. alam nyo na, mga kamarites, ha? So wala, siya na, Yung at least ano, nagsalita siya kasi kadalasan, di ba, pag mga Hindi ko siya ganyan. kilala. first Hindi na time ko pinapatulan. Oo, dead man na lang. Eh, ngayon But this siguro, time, he has sumagot to, na. tama Si naman. Piolo kaya anong sasabihin? Yun din sinasasabihin ni Piolo, parang Okay. nakababa Sumagot na si Piolo regarding Kyle? Hindi naman, pero yun, para feeling ko, ganun din yung Sabihin niya, sabihin ganito. niya. No, don't, Ay, English. He's my younger brother. It's like a brother to me. It's like a son. Yes, at saka yung mga parents ni Kyle, kaano ni Papa P. nabalitaan Kyle, nga ako si Kyle good daw yung... boy, ganyan. si Piolo yung tumulong kay Kyle nung namatay yung kapatid. Yun nga. Kaya nga, yun yung sinasabi Para niya. yung Nakikinig ka ba sa report? Let's not put any malice. Oo, di ba? Ano ba? So yun na, so nagsalita na. Sinabi niya. So nagsalita Kasi na. wala kang salita ka ngayon, salita ka ng salita. Award. At least hindi namang PBB yung topic. Anyway. Dahil maganda kasi at least it's about time. Kasi niliwanag. lalo ngayon na mainit si Kyle at marami mga projects, mauulit at uungkatin. Mabuti pang once and for all. Magsalita na. Yes, tama yun. Okay lang. So bongga, mag-brother lang sila. Okay. na. Brother sila. It's not a pig, ha? But my brother is not a pig. Ang kapatid ko ay Ay, tao, hindi hindi baboy baboy. ramo. Yan. Baboy mo talaga yung pig, ha? Okay. Hay nako, wala raw talaga tayong Oo, tuloy-tuloy lang siguro tayo para... Parang hindi nga Ay, kaso maganda hindi kasi hindi mo tayo nare-record. naririnig. Hindi na Tayo sila- lang, sayang. I-record din nila yan. Ha? Nire-record nyo ba? Ganun ang parang gaya putol-putol na dati. daw. Ha? Hindi nga Narinig eh. Hindi daw sabi magandang niya. reception ng live. Oh. Sabi niya, hala kayo na lang ang nakakaalam ng binabalita sayang. nyo. Oo nga, sakit sa Nawawala ulo. talaga. Walang marinig. Di ba? Tapos sabi pa nito, matatapos na ba? Sus, Ginoo. Sabi ni Grace Reyes, 1670. Hindi pa, Ay. isa muna tayo bago tayo magana. Baya. Tapos yung- Audio natin keeps ito, buffering. So what? Ito, Jinky Pacquiao ng Isnab sa Arrival, Pro. Uy, nakakaloka yan. Totoo ba Ginawa yan? ni Islam. Oo, yes. May video yan eh. Sana pinakita nyo. Arrival ba na? Ito lang sa naiya? Yeah, no, Yung pagbalik pagdating ni nilang Pacquiao. mag-asawa galing sa Amerika. So, makikita mo naglalakad sila mag-asawa, magka-holding hands pa sila, ganyan-ganyan. Pero nung papunta na sila dun sa parang exit na sinalubong na sila nitong crew ni Diane Castillejo, may isang mama doon na binati si Manny Pacquiao at kinocongratulate, ganyan-ganyan. Tapos biglang kumawala ang kamay ni Jinky, tapos inaabot yung kamay na ganyan, dinaanan ni Jinky. Parang nabastos ngayon yung crew, yung mga- taong bumabati Si at congratulate. Na in-acknowledge ni Manny Pacquiao, Yan. Bigay na si Dayan. Hindi ba yan? Hindi Wala ko daw nakitang yan eh. nakaganon. Ang Parang sorry, iba to. Sino ang nakikipagkamay? So, May nakikipagkamay kay Pacquiao. Yan, inaabot yung kamay. Ganyan. Yan. Okay. Tapos, Kaya inaabot ni Pacquiao ang kamay tapos, niya. biglang dinaanan ni Ni Jinky. Ni Jinky. Ito naka... Ayun, Hindi ito. Andito yung nagkikikamay. Andyan. Yan nakikita mo yung kamay yan na yung aabot kamay, na ganyan. nakaganon. Tapos biglang dinaanan niya sa gitna na tapos nakaganon naman siya. Na parang sabi ng iba, parang hindi man lang nag-excuse yata or what. Tapos nagulat pa nga si Manny, tapos sabi niya kay Dayan, "Uy Dayan, hindi ko alam na may coverage." Si pa pala Dayan ba dito." yung kinakamayan Hindi, ni? lalaki. Lalaking, hindi ko alam, parang official or something na binabati si Pacquiao na welcome back, blah, 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 congratulations. Tapos biglang humiwalay si Jinky na dinaanan lang yung dalawang kamay na ganyan. So, nabastusan yung iba. That's hurting. Oh, hurting. May video yun eh, pinalabas yun. ABS-CBN po, si Diane Castillejo yung... Siyempre, sa ano, camera, makikita mo talaga, di ba? Oo, hindi may tatago Yung yun. resibo. Diba? Di sana man lang sana daw. Buti, pinansin naman si Dayan, ni Pacquiao. Pagkatapos niya kamayan yung mamalalaki, sinabi niya, "Uy, Dayan, hindi ko alam kilala na naman ni may Pacquiao may yun." coverage pa pala kayo dito." May ganun diba? siyang sinabi kay Habang O, Dayan, ba't nandito ka? habang dire-diretso nito si Jinky. Baka naman na si CR. Baka naman siguro ayaw mahinga ng balato. Grabe. Kasi, Sa airport. After nung pasalubong kasi 'di ba nagtagal pa sila after nung maglaro kasi nga daw Mga namali ng ba? inayos yung mga napanalunan, hindi naman dapat ilagay lahat dito sa One Philippines. for you, one for me, gano'n. So dineposit sa ganito, Ito totoo na to. Si Glay Harlock na yung nagsabi sa akin. nawala. Ate Rose, may problem talaga sa audio. Sayang daw binabalita. Sayang naman na binabalita. Nawala na naman daw po. Sino So, si what are we Sino yan? going? Tiglay, dati namin kasamahan yan. Okay yan, nasa
campaign. Ang dami talaga nagsasabi. Samahan niyo dito? Oo, Sa Martes? siya, writer din siya. Lahat sila nagsasabi na hindi daw po talaga. Sayang kasi yung yung sayang binabalita content, natin, kung hindi, content. Tuloy-tuloy na lang natin. Sayang hindi nga. naman din nila Hindi naman re-record. Hindi na naman Naka-record naman tayo, di ba? Naka-record Naka-record ba? naman na Oo, okay lang. Nagagamit sa replay? Oo, magagamit sa replay to. Sa pang-replay na lang. Ganun talaga Hindi, wala tayong gagawa. mapapanood nila Oo. ng buo sa replay. Pero yung sa live, relive nyo kaya. Ang dami sinabotahe kayo. Oh my God. Kaya Diyos ko, sanay naman tayo. Diyos ko. Okay mga Marites, sa ating susunod na chika, ang ating chika of the week brought to you by Ugbo 24/7. Ayan na. sign language daw tayo. Pa sa ating mga kamarites na nais matikman ang kanilang masasarap na pagkain, maaari kayong umorder online sa kanilang website na naka-flash ngayon sa inyong mga screen. Yes, mga kamarites, hindi nyo yung pagsisisihan dahil sa Ugbo 24/7, siguradong solve kayo dito. Ugbo 24/7. Gusto ko yung sinabi, in denial yung team nyo na walang problema yung audio. Sabi, Lagi daw buffering. tawan-tawa ko sa in denial. Nakakaloko yung sinabing, the worst episode. Oy, grabe. Ay, pero sabi naman niyo, dito naman po sa Hong Kong, maayos ang live nyo. Dito rin. International tayo. Bakit sa amin dito sa Kuwait, okay naman? Di ba? At bakit dito sa Philippines lang? My Diyos ko, God. you're in the Philippines. Maglagay na lang po kayo ng subtitle para magets namin ng Ito nga, sign chismis. language daw. Sabi ni David Primero, baka binunot ni Jinky ang internet nyo. Okay mga Marites, eto na. Ay, Vice nako. ganda, pinayuhang mag-ingat sa mga birada. Ugbo. Yes, Amto. Yes, dahil nga sa sobra daw na matalas, matapang, mapangahas, lahat na sinabi na parody ang ginawa or mga antics na bahagi ng joke, yung style comedy bar. May mga nagpayo, ito mga sources ko nito from mga nasa akademismo na sinasabi nila na wala namang problema kasi talagang normal naman sa mga Pilipino, sa mga ordinaryong tao, sa ordinaryong tao na nagbibigay ka ng iyong opinion, lalo pat nag-taxpayer ka, nararamdaman mo yung mga problema ng bayan, etc. Kaya lang, pinapayo nila kay Vice, sana daw mas maging ready siya sa kung ano man yung consequence ng kahantungan ng kanyang ginawa. Kasi kung kukumpara doon natin sa mga nakaraang panahon, lalo nung panahon ng diktadurya, hindi daw, baka daw hindi na makalabas ng Araneta kung yung gano'n na gagawin. Diba? So, baka literal na pinakain sa kanya yung mikropono. May mga gano'n sinasabi kasi nga, ginamit nga ni Vice yung platform ng concert bilang, alam mo yon, tirahin yung mga kalaban niya. Particular na yung grupo ni na Christy Fermin and company, tapos si dating Pangulong Duterte, tapos nung second night pinakit niya sa stage dahil ano niya to sinalasi si MC na maririnig mo sa dalawa na parang natatakot pa nga silang gawin. But the thing is, ganun talaga, sabi nga ni Rose kanina, kung kilala mo si Vice, ganun ang act niya. At may mga audience, may certain audience na talaga namang na-appreciate yung ganun. But hindi naman daw ibig sabihin lahat ng nakaka-appreciate sa kanya naniniwala or nag-a-agree sa opinion niya kasi kung na inyong natatandaan sa isang concert din nung mahabang panahon ang nakalipas na meron din siya isang malaking personalidad na ginire-respeto award-winning journalist na parang naging subject din ng ganung kanyang pagre-ridicule or nagamit niyang subject sa ano. But the thing is, estilo daw yun ni Vice at sabi niya, kesa gamitin daw niya yan sa national television kung saan madalas niya ginagawa sa It's Showtime, mas maganda na raw yun kasi yun talaga daw yung platform para sa ganun. Or unless, magkaroon daw si Vice ng isang political, anong tawag natin doon, program or show Satire. na lahat ng gusto niya, pwede niyang sabihin. Wala naman sa franchise, di ba? Doon lang sa di ba? Yun sa lang. ABS lang naman siya, di ba? Bilang bahagi. At saka ito, nakuha nating report from Araneta Group. Dahil nga din siguro do sa sobrang taas ng presyo ng tickets nila ni Regine, kaya medyo hindi, mga 85% Hindi masyadong, yung two nights nila. Kumpara mo doon sa talaga nag-uumapaw na crowd doon 85% na napuno. na napuno na ano. Pero ano na din yun, Yeah, of course. concert naman sila. At saka 14,000, 15,000. Pero ako naman, nababasa ko yung mga post, yung mga comment. Ito lang ang sinasabi. Bakit daw ang dating Pangulo na si Duterte, kapag ka nagjo-joke, Yes.
nagmumura, yeah. kapag minumura pati ang Diyos, parang okay lang. Yes. Itong komedyante na tumapik ng bongga, hindi okay. At totoo naman ang sinasabi din. Oo, natotoo din naman ang sinasabi. Kaya yun ang nagiging basihan at comparison na may punto naman talaga. Siyempre. Lalo na kung ikaw ay isang kumbaga. presidente, para sa akin, tama na dapat ang maging maganda kang ehemplo sana. Ganun lang. Yeah, tama na. Kaya nga sinasabi nila na at least naging tama daw yung platform na niya kasi concert. Dahil ang mga pupunta nga naman sa concert, yung mga talagang naniniwala at napapatawa ni Vice. Diba? At nakikinig, gustong mag-appreciate sa kanya. But yun na nga, sana mas maging handa siya. Yun ang sinabi. Maging handa naman siya sa kung ano naman din yung ibabalik din sa kanya. Tingin ko naman ay handa siya dyan. Yeah. Di naman niya siguro yan. Gagawin. Kung tingin niya hindi niya kayang harapin. Correct. So, Sa tingin ko naman kalkulado niya yung mga... Oo. Yung sa kanila naman ni Nay Christie, Diba? tingin ko, talagang, kasi ang dami na nagkatanong sa atin in the past Yes. Ano masasabi niyo sa away? Ala ako masabi kasi hindi ko talaga alam. Hindi ako masyadong Hindi ko rin alam aware. diba? So, ngayon ko lang nalaman, dahil sa napanood ko nga itong mga video clips, yung pala, yung siguro, nagko-comment si Nay Christie regarding MC and Lassie. Ganun ba yun? Bukod isa pa yun. Although maaaring- matagal na. Pero matagal na issue yun. na meron talaga silang may animosity away. na talaga sa kanila dati Tapos, pa. and knowing Vice nga, alam mong Talagang- yung mga ganyan, ay naku, manilang sa kanya yan. Oo. Yung magpapasarin. Actually, parang ngayon niya lang talaga nirekta yung pangalan. Talaga dati. Kasi dati, ano lang siya eh. Patama. Wak, Buwak, 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 buwak. Nakagawa pa nga siya ng kanta para na ganun eh. Tapos ayaw pa niya sabihin ba, naku, magagalit na naman yung isa doon. Parang puro ganun lang. Pero ngayon, May pangalan na. may pangalan na. Tapos, sa isang napanood mong video na nag-viral din, yung direkta talagang minumura niya na talagang demonyo ka, ganyan. May ganon si Vice. Na syempre, nung Nay-Christie naman, syempre, sasagot din kasi talagang yun naman talagang format din ng programa niya eh. Di ba talagang lahat ng sa showbiz yun. Kaya nga, sabi nga natin, parang minamani-mani na lang niya yung mga demanda sa kanya, mula kay ganito, ganyan. Tapos, pero in all fairness, doon sa napanood kong clip, kay Bea Alonzo, nung binanggit niya si Bea Alonzo sa stage na sinabi niya, wag kayo... Nandun sila, di ba, watching? Kilala lang. Nung nandoon sila sa stage na MC at Lassie, nang sinasabi ni Vice na, wag kayong mangamba, meron tayong kakampi, meron tayong magtatanggol sa atin, ganyan. Tapos, nag-inano si Bea Alonzo. In all fairness kay Bea, ito, kung maraming nakapanood, ako, clip lang yung napanood ko ano siya parang sumisenya siya na parang parang gusto pa nga niyang asawayin diba? or what. Na para sa iba talaga ba? Parang nakita ko tumatawa siya. Natawa siya. Tapos maano siya sumisenya. Ang nakita ko, Tsaka sumayaw pa siya eh. Pinasayaw siya. Oo. Pinasayaw siya ni Vice. Di ba tumayo Parang siya? natatawa lang siya kay La Vice na inirekta sa kanya. Oo, binato sa kanya. Sinabi, you handle that, Bea. Parang gano'n yung sinabi. O si Huwag Bea kayo ba? mag-alala, parang gano'n. Oo. Kakampi natin Bea yan. Bahala. Parang gano'n. Bahala. Tapos Natatawa naman si Bea. Tapos yung clip na immediate na pinakita, tumatawa si Bea. Pero nakatikip. meron pa isang tumatawa siya pero parang gumaganon siya. Pero anyway, ganun talaga. Ito naman nga, dahil sa yung biro ni Vice, ito, may lobas na pinapadeklarang isang Dabawenyo, pinapadeklarang Persona non grata. si Vice Ganda. Sa Davao. Sa Davao. Which, para namang di pinapansin, kung ba kaya mo na yung city council na ganyan. Sabi ni ni Mayor? VP Sara, bahala na daw yung city council ng Davao. Parang ayaw naman daw nila patulan mga Oo. cheap thrills and everything. Siyempre, kanya decision niya. Diba? So mainit nga sa ngayon kasi si Vice talaga yung kasi lahat nadadamay na pati yung mga endorsement, mga case. Kasi ganun talaga may mga kampi-kampi sa ang daming DDS. Pati nga BBM tinira din niya doon Pinklawan binanggit din niya. So yun nga. So, napanood yun ang audience niya. Natatawa ako kasi may isang identified sa kay dating Pangulong Duterte. Na hindi ko sigurado, parang umorder siya ng produkto ni Vice. Tapos parang pinakita niya na made in China yung likod. Tapos tingnan mo na, hindi na pala made in the Philippines. Pati yung Vice Cosmetics na damay. Nasa kita doon made in China. Siyempre pinagtatanggol na lahat naman talaga ng produkto ginagawa sa China. But still, dapat made in the Philippines. Dapat dito ginagawa ang production. So,
Nanganak na yung na ultimo yung cosmetics device na wala naman kinalaman dun sa concert. Nadamay na rin. Pero ako to, sa opinion ko lang to hindi talaga sobrang lalakas ang loob ni Vice kung wala talaga siyang, alam mo yon, mga kaibigan din na nasa gobyerno or nasa poder na sumusuporta sa kanya. Kasi ito hindi rin nakakaalam sa mga iba. Marami rin naman kasing ginagawa si Vice na unannounced. Kagaya niyang tumutulong siya sa mga ganitong foundation. May mga scholars siya, may mga charities siya. So, may mga ganun din siyang klaseng suporta. But still, syempre si Vice ganda ang nakikita ng lahat, ang naririnig, syempre, yung pagiging matalas niya at matapang. So, doon siya naaanuhan na maging sana o sige. Okay, mga Martes. Yan po ating Chick of the Week brought to you by Ugbot 24/7. Naku, putol-putol daw talaga. Suko na daw sila. Hayaan mo na. Bawi na lang. Sa replay na lang kayo. Okay, Mangoy. Hayaan mo Ay, na. nasa na yan? Ayan. Mga Kamarites, nais po namin kayong imbitahin na sumali sa ating Facebook community group. Nakapin po ang link sa ating live chat ngayon at pwede na kayong sumali dyan. Huwag rin kalilibutang mag-like, share at subscribe sa ating YouTube channel. P-pop group na GAT nag-release ng debut single at fragrance line na GAT the Perfume. Ayan po yan. Nakakaiba nila. Sila po yung kumanta. Sino ang GAT? Sila po yung kumanta ng kantang yung hit ngayon na Daling Dali. Yung sa Viva yan? Oo. Sa Viva yun. Daling Dali. Cover nila yon. Daling Dali. Hindi. Daling Dali. Di ba? Sige, nag-away pa sa tono. Di ba? Ayun, yun ang cover lang yun. Si Katsukan lang yun. Kinover nila yon. Kinover. So, hindi nila Kino-original nun. Pinoy rin, isang kambal na Siguro binigay naman, sa kanila pinabinigay sa kanila ni Boss Vic. Ano ito, revive niyo to. Para may mapala kami sa'yo, i-revive. Bakit parang nag-iba ng mukha ni Nag-hit. Ayan. Bakit kinila? Bago, mga lumang taon na ba sila? Hindi, iniisip ko bago pa rin yan. Ito yung sa Viva na bakit nasaan yung taga PBB dati? Ewan ko. Baka naman ibang grupo yun. Baka nga. Dami na kasi Tsaka meron silang fragrance line. Wow! Para sa kanilang GAT fans. Di ba? May mga fragrance sa ayan yun, di ba? Okay. At may kwento yan. Nung isa, May nahanap na ako. Ang gusto nila maka-collab ang SB19. At minsan nung bagyo, na-stranded sila sa Isabela. At dahil walang flight, di ba? Walang nakikinig sa iyo. Kaya nila nag-book niya. Alam mo, ang lakas ng loob ko ibulong sa kanya yung mga pangalan dahil putol-putol naman. Kaya sabi ko, ibulong ko na lang, sabi ko na lang na malakas. Lagi na lang ang caption. Ay, nako. Sige na nga. Ito, okay. Ito sanay na si Mr. Fu. Joshua Garcia, tumangkad daw dahil kay Maui Taylor. Maganda yan, caption na yan. Tawan-tawa rin ako dyan. Hindi, kasi parang nagkita sila sa ABS nitong si Maui Taylor. Eto si Maui Taylor talaga, meron na siyang naunang video na pinost na parang dyan din Nagpa-picture sa kanya yung mga lalaki. Tapos, mga fans or mga nagpa-picture lang na parang sinasabi ng mga lalaki, naku, picture tayo, okay lang po ba? Kasi nagtutuksuan sila na itong dahilan. Kung picture tayo, kung bakit tayo tumangkad dahil dito. In fairness kay Maui, hindi siya, kumbaga, ibang babae, baka mainis, ma-offend. Pero, sige na, alika na, lahat ng mga tumangkad, parang ganon. So, nagpa-picture, tapos yun din yung caption. So, may na-post na siya na ganon dati na nagpa-picture yung mga lalaki na tumangkad ng dahil sa kanya. So, eto na, syempre, mas napansin itong kay Joshua, syempre. Tapos, eto na. Ang caption? Wala naman siyang caption. Ang sinabi lang nag-comment, ayan, ang itinakdang pagkikita ng pinatangkad at ang nagpatangkad na sinagot ni Maui. Sinagot ni Maui na gusto ko to, ha 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 ha. Kaya nga kasi nga may mga nagpapa-picture naman talaga kay Maui. Tapos kahit ganun yung sinasabi, game naman si Maui na magpa-picture. Tapos ito lang, nakakatawa dahil sobrang tangkad nga ni Joshua. May latest pa dyan. Kasi in-acknowledge yata din ni Joshua, parang sinabi niya na tama naman. Talaga ba? Coming from Joshua? Yes. Anyway. Diba? Nakakatawa lang naman, no? Ako ba, kanino ba ako tumangkad? Hindi naman kasi ako masyado tumangkad lang, hindi lumaki. Kanino ka tumangkad? Hindi ko naman. Leandro Valdemar. Charot!
Wala akong maisip eh. Ako kay ano? Ano? Kay T. Orestes Hocson. Wade, ano? Ay, hindi. Tsaka kay Roel Vergel de Dios. Nabutan ko rin yun. Ano? May naisip ako pero wag na. Oo, Anyway, di ba? Okay mga Martes, yan po isang linggong Chismis!